Ang kwentong ito ay hango lamang sa imahinasyon ng ating may akda. Tuwang-tuwa na hinahaplos ni Enteng ang alagang panabong na bulik. Pahinga muna ang kanyang talisayin at mayahin at mukhang wala ito sa kondisyon. Hindi naman sa hindi siya sigurado sa anting-anting o mga bertot na gamit niya. Gusto lang din niyang masiguradong malakas at maliksi rin ang manok na kanyang gagamiting pangsabong. Bitbit ang spray gun kung saan niya inilagay ang mutya ng gabi na parang kristal o tubig lang din ang itsura nito, ay naglakbay na siya patungo sa sabungan. Marami-rami na rin ang naghihintay roong mga kalaban. Kaagad na hinanapan ng kalaban ang kanyang bitbit na alaga. Sobrang laki ng makakalaban nito, ngunit walang pag-aalinlangan si Enteng na pumayag na ito nga ang magiging kalaban ng kanyang alaga. Marami ang nagbulong-bulungan. Saan kaya galing ang lakas ng loob ni Enteng na lumaban sa malaking manok na yan? Napalabi na lamang si Enteng sa mga naririnig na pangungutya. Sa isip niya, kayang ang talunin ni David si Goliath. Ito pa kayang manok niya na kargado protektado sa mga inusal niyang Latin na pangharang ng kalaban. Paliliguan pa niya ng tubig na pinagbabara ng mutya ng gabi. Ilang beses na rin niyang nagamit ito at alam niya ang bisa nito. Kaso ay kailangan niyang umalis sa dating lugar dahil masyado na siyang pinag-iinitan ng mga malalaking tao sa pasugalan. Kung siya lang ay kaya naman niyang harapin ang mga ito. Ang kaso ay may 4 siyang anak. Kaya ibininta niya ang kanilang lupa at bahay at nagpakalayo-layo kasama ang mga ito. Matagal na rin siyang hindi nakapanabong at ito ang unang umpisa. Kaagad niyang inisprehan ng tubig ang alagang manok upang kahit anong atake ng kalaban ay dudulas lang sa katawan ng kanyang alaga ang tahid ng kalaban. Ano yan? Baka pandaraya yan ha? Baka lason yan para sa kalaban ng manok mo. Napatawa si Enteng nang marinig iyon. Kung lason yan, edi maunang malason ang alaga ko. Pati ulo at bibig niya inisprehan ko na. At saka, ito, i-spray ko na rin sa bunganga ko at buong katawan. Wika ni Enteng at ginawa nga nito ang kanyang sinabi. Napatawa na lang din maging ang ibang nag-aabang para pumusta. Nang mag-umpisa na ang laban, ay aliw na aliw si Enteng habang tinitingnan ang alaga. Nang ilagay ito sa lupa, ay nagkunwari pa itong takot na mapalaban. Nagpapahabol sa kalaban kaya hiyawan ang kabila. Wala na, talo na! Bakit kasi binanggayan sa malaking kalaban? Natakot tuloy! Sigaw ng isang pumupusta. Hindi nagpatinag si Enteng. Nakamasid lang siya sa alaga. Ilang sandali pa hinarap na nito ang kalaban, kaya naghiyawan ang lahat. David and Goliath ang labanan! Sigaw ng kung sino. Mas naging kapanapanabik ang kaganapan nang makitang lumalaban at napakatapang ng manok ni Enteng. Bawat tira ng kalaban ay dumudulas lamang sa katawan ng alagang bulik ni Enteng, kaya nagsimula ng bumusangot ang kalaban. Tila kakitaan na ng pagkatalo ang kanilang alaga. Ilang saksak na ang natamo nito mula sa alagang bulik ni Enteng. Laylay na rin ang kanang pakpak nito. Samantalang ang alagang bulik ni Enteng ay malakas pa rin at kahit maliit na galos ay hindi ito nagtamo hanggang sa tuluyan ng napatumba ang kalaban. Kaagad kinuha ni Enteng ang panalo at binitbit ang manok na alaga. Plano nitong bumili ng malawak na lupain dahil yayakapin na niya ang mundo ng pagiging sabongero.
Wala nang makapipigil pa ng kanyang plano dahil likas na ibinigay sa kanya ang mutya na siyang makakatulong sa kanya. Tandang-tanda pa niya noon ang turo ng kanyang lolo na siyang tunay na may-ari ng bertud ng gabi. Maraming paggagamitan ang bertud na ito, Apo. Hindi ka tatabla ng kung anong bagay sakaling taglay mo ito. Nakita mo bang dahon ng gabi? Kahit anong buhos ng ulan ay hindi mababasa. Di tumatalab. Ganon din ang mangyayari sa tao o sa namang nilalang na may taglay o may hawak nito. At napakahirap nitong hagilapin kasi maging ang ibang mga elemento ng lupa ay naghahanap din ng ganitong uri ng bertud. Mahabang paliwanag nito sa kanya. Paano kaya kapag gagamitin sa manok para ipangsabong? Tanong niya ulit dito. Garantisadong mabisa, Apo. Mabilis kang iyaman. Subalit dahil sugal yun, siguradong kaakibat mo rin ang gulo. Kaya pag-isipan mong mabuti kung nakakabuti ba o hindi ang paraan ng iyong paggamit. Paliwanag ng kanyang lolo nung araw na yon. Pailing-iling pa si Enteng habang naglalakad, ngunit sa utak niya, bakit naman magiging kaakibat ang gulo? Hindi naman siya nandaya. Bertud ang gamit niya at hindi yun pandaraya. Lihim na karunungan yun. Natigil si Enteng sa paglalakad nang hinarang siya ng magarang kotse. Nagtaka siya dahil hindi niya ito kilala. Bakit po, bossing? May problema po ba? Tanong ni Enteng dito. Sabihin na nating meron. At yun ay ang sikreto mo kung paano mo naipanalo ang iyong alagang manok laban sa aking alaga. Sabihin mo sa akin. Wika nito na nakapamulsa pa. Napagtanto ni Enteng na ito ang may-ari ng kinalabang manok na bulik niya. Siguro ay tauhan lang nito ang humarap sa madla. Naku boss, wala namang sikreto. Alagaan lang mabuti at manalangin. Yun na yun. Diretsong sagot ni Enteng. Huwag mo akong pinaglolo ko. Kung ayaw mong pasabugin ko yung bunganga mo, ibibigay mo ba sa akin ang sikreto o tatapusin ko na lang yung buhay mo? Pananakot pa nito. Hindi mo pag-aari ang buhay ko, boss. Kaya hindi mo basta-bastang igisa ako sa sarili kong mantika. Umalis na lang po kayo at kalmado pang utak ko. Wika na Enteng sabay talikod dito. Ngunit bigla siya nitong tinadyakan. Subalit gaya ng nangyari sa kanyang manok, tumulas lang din ito. At dahil sobrang lakas ng pagtadyak nito sa kanya, ay nawalan ito ng balanse at bumagsak sa harap ni Enteng. Ang bitbit nitong baril ay tumilapon at ang nguso ay tumama sa lupa, kaya pumutok ang labi nito at lumabas ang maraming dugo. Naalarma ang dalawang kasamahan nito at kaagad na bumunot ng baril. Ngunit bago pa sila nakapagpaputok, ay kaagad na itong sinalubong ni Enteng ng hammer kick na paikot. Kaya sabay na tumilapon ang dalawa sa loob ng nakabukas na kotse. Umalog pa ang kotse dahil sa bigat ng dalawa at sa impact ng pagkatumba. Iyon na yun. Sayang di man lang ako pinagpawisan. Wika pa ni Enteng at tinalikuran na ang mga ito. Gigil na gigil ang nasabing lalaki na hindi man lang alam ni Enteng kung ano ang pangalan nito. Tinakip na niya ang alagang bulik at kaagad na nilagay sa kanyang sipit. Huwag mo nang pansinin yun, alaga ko. Mga bully lang ang mga yun. Wika pa niya sa kanyang alaga na wari ay may matinong pag-iisip ito. Habang naglalakad siya ay napagtanto niyang totoo nga yata ang sabi ng kanyang lolo. Dahil 2 bisis na iyong nangyari sa kanya. Mabuti nga noong una ay nakailang panalo pa siya bago nagkaroon ng alitan. Ngunit ngayon, una pa lang ay pinag-iinitan na siya. Paano kasi?
ay malaking halaga ang itinudo niya. Kaya malaki-laki rin ang natalo ng nasabing lalaki. Nagigil sa kanya. Kinabukasan ay pumutok ang balita sa kanilang baryo. Lahat ng mga nanalo sa sabong na tumaya sa panig niya ay nawawala. Maagang pagbungad iyon sa kabubukas pa lang niyang black and white na telebisyon. Biglang nabahala si Enteng. Paano kung may kinalaman ang humarang sa kanya? At isa rin sana siya sa nawawala kung wala siyang laman na bertud at mga Latin. Sunod na nag-flash sa screen ang lalaking kaalitan niya. Nakapangalang Police Deputy Director Inigo D. Kaya napailing si Enteng. Sobrang laking tao ang naging kabangga niya. Ano lang ba ang magiging laban niya rito? Lalong lumaki ang kanyang mga mata na makilala siya nito at idinawit ang pangalan sa kaso ng mga nawawalang kapwa niya sa bungero. Paano naman nangyari yun? Sa isip niya. Ilang sandali lang ang lumipas ay may ilang patrol ng pulis ang papalapit sa kanyang bahay. Agad na nabahala si Enteng. Kapag hindi siya susuko ay tiyak na madadamay ang kanyang mga anak at asawa. Ngunit kailangan niyang hagilapin ang mga taong nawawala para patunayan na inosente siya at walang kinalaman sa pagkawala ng mga ito. Gamit ang bisa ng salitang Latin, umusal siya ng dialekto upang hindi siya makita ng mga ito. Siya ring pagpasok ng mga pulis, hindi kasama ang taong dumawit sa kanya sa krimen. Hinalughog ng mga ito ang buong kabayan. Mabuti na lang din at wala namang abusadong pulis na nanakit sa kanyang mga inosenteng anak at asawa. Sumama siya sa mga ito sa presinto, hindi para magpakulong, kundi upang makita ang nasabing Inigo. Malakas ang kutob niya na malaki ang kinalaman ng nasabing deputy sa pagkawala ng kanyang mga kasamahan. Susundan niya ito sa lahat ng lakad at hindi siya nito madadakip dahil taglay niya ang kakayahang hindi nakikita. Mga inutil, isa lang yun. Napakarami nyo. Kahit isa man lang sa inyo hindi nakahanap sa kanya. Galit na asik ng deputy na halatang hinihintay ang pagdating ni Enteng na nakapusas ang kamay sa likuran. Dismayado tuloy ito at kaagad na sumakay sa kanyang sasakyan. At ang dalawang lampa na laging nakabuntot dito ay nakasunod pa rin. Kaagad na sumampa si Enteng sa bubong ng sasakyan. Dumapa siya roon at ramdam ng mga nasa loob ang pag-alog ng sasakyan. Huwag nga kayong malikot. Saway nito sa mga kasama. Hindi po kami yun, sir. Kaagad na sabat ng isa, kaya napailing na lang ito. Isang sikretong warehouse ang pinasok ng sasakyan. Sobrang laki ng warehouse na iyon. Napakataas na mga nakapalibot na pader. Nasa 500 metro din yata ang inusad ng sasakyan mula sa gate hanggang sa nakarating sila sa mismong warehouse. Pagbaba ng mga ito ay napatalon na rin si Enteng. Muli, may narinig na naman ang mga itong pagbagsak, kaya sabay silang napatingin sa kinaroroonan ni Enteng. Ano ba yan? Tanong ng Deputy Director. Narinig mo yung busing? Binatukan niyang tauhan dahil sa inis. Kaya nga nagtanong ako. Dahil may narinig ako. Singhal nito't pumasok na sa nasabing warehouse. Napakalaking budiga. Iyon agad ang nasa isip ni Enteng. Walang ideya si Enteng kung anong nasa loob. Subalit nakabuntot lang siya sa mga ito. Napagtanto niyang isa pala yung factory ng mga matataas na kalibre ng baril. At tiyak siyang illegal yun. Napailing na lang si Enteng. Iba talagang nagagawa ng mga nasa posisyon.
May pinasok ang mga itong basement. May code number na 4 na numero itong pinindot bago bumukas ang pinto. Kaya tinandaan iyon ni Enteng, baka sakaling magagamit niya iyon. Pagdating sa loob ay kanya-kanyang posisyon sa bawat sulok. Ang mga sabungerong nawawala. Sabi ko na nga ba, at malaki ang kinalaman ng buhaya na to. Mahinang bulalas ni Enteng sa sarili. Anong sabi mo? Buhaya ako? Galit na tanong nito sa tauhan. Hindi ako yun, boss. Sabat kaagad ng isa. Abay, mas lalong hindi ako. Kaagad namang depensa ng isa. Pasasabugin kong bungo niyo eh. Galit na bulyaw nito. Tanggalan niyo na nga ng busal ang mga yan. Utos nito. Kaagad sumunod ang mga itong nagkanda-o-gaga sa pagtanggal ng mga busal sa bibig ng mga kawawang sabungero. Sir, pakawalan niyo na po kami. Wala kaming kasalanan. Pagmamakaawa ng isa. Halos ganon lahat ang mga reklamo nila. Hindi ko kayo pakakawalan hanggat hindi ninyo isisiwalat ang lihim ng Enteng na yon. Galit na wika nito. Wala talaga kaming alam, sir. Bagong lipat lang yun sa aming lugar. At baka maswerte lang. Sagot pa ng isa. Kaya napabuntong hininga na lamang ang Deputy Director. Walang silbi ang mga yan. Pagpapatayan nyo na lang. Kanya-kanyang pagmamakaawa ang lahat nang marinig iyon. Kaya naalarma si Enteng. Kailangan na niyang gumawa ng hakbang. Kayong dalawa, sumunod nga kayo sa akin. Ituturo ko sa inyo kung saan banda ninyo ililibing ang mga yan. Wika nito kaya agad na sumunod ang mga ito. Pagkakataon na iyon ni Enteng, napakawala ng mga kasamahan na sabungero. Enteng, saan ka dumaan? Gulat na tanong ng mga ito nang bigla na lang sumulpot ang lalaki sa kanilang harapan. Huwag nang maraming tanong. Basta, o yung mga nakalaga na, tulungan niyo yung iba. Utos niya sa mga kasamang sabungero. Wala silang inaksayang oras. Sa likod sila ng warehouse dumaan upang siguradong makakawala talaga sila. Swerte na may mataas na ladder na naroon. Pinauna na ni Enteng ang mga ito. Saktong pagbaba ng bakod ay kalsada na ng mga tracking na may kargang tubo. Mag-aalas 11 na iyon ng gabi. Kaagad silang pumara ng isang tracking na puno ng karga ng tubo. Sumampa silang lahat sa taas na iyon. Pinag-usapan nilang dumulog ng diretso sa media upang masiguradong ligtas ang kanilang buhay. Kasi kapag sa istasyon ng pulis ang diretsyo nila, paniguradong sa patibong lang din ang bagsak nila dahil magkabaro ang mga ito. Kaagad nilang isiniwalat ang tungkol sa nasabing warehouse at walang kawala ang nasabing Deputy Director dahil napakarami nila ang naging saksi at makapagturo niyon. Kaya bagsak sa loob ng rihas ang makapangyarihang pulis. Sinibak sa pwesto at kahit kailanman ay hindi na makakalabas pa ng preso. Matapos maidiin sa kaso nitong illegal detention at illegal gambling si Police Deputy, ay laking tuwa ng mga ordinaryong sabungero. Nasibak na rin ito sa pwesto. Malaki ang pasasalamat ng mga kasamahan ni Enteng sa nasabing sabong. Kahit papaano ay nakatutulong rin si Enteng sa kanyang mga kabaryo. Dahil sa pag-angat niya sa buhay, ay maraming mga mahihirap niyang kababaryo ang nabigyan niya ng trabaho. Ginawa na rin niyang iskolar ang mga anak ng mga ito. Hindi na siya nakukontento sa pagsasabong sa kanilang baryo lamang, kundi pustahang pang-international at milyonis ang kanyang ina-apply. Hindi para sa pagiging gahaman sa pera, kundi para na rin sa mga kabaryong mga mahihirap.
Gusto niyang hindi lang siyang aangat sa buhay. Ang gusto niya ay hilahin rin pataas sa mga kapitbahay na alam niya kung gaano naghirap sa maghapong pag-aararo sa bukid. Ang iba pa nga'y maghapong babad sa init, tapos mauulanan, kaya pasma sa katawan ang kalalabasan. Isang taong may gininto ang puso si Enteng, kaya siya pinagpalang magkaroon ng bertud, sapagkat alam ng Diyos kung gaano siya kabuti at mapagkawang gawa sa kanyang mga kapwa naghihirap. Dahil doon, ay inudyok na siya ng taong bayan para tumakbong kapitan sa kanila ring baryo. Ngunit marini yung tinanggihan ni Enteng. Ayos na sa kanya ang mabigyan ng magandang buhay ang kanyang mga kapwa na naghihirap. Bumili siya ng mga heavy equipments at libre yung pinagamit sa lahat ng mga magsasaka sa baryo. Kaakibat nga lang ng kanyang malaking pag-angat ay ang pagkaroon ng kalaban, mga malalaking sindikato na magiging kabangga rin sa buhay. Ang malalaking tao sa likod ng pasugalan na sabong. Panyero, abay mukhang tagilid ang negosyo natin ngayon ah. Bati ng isang alkalde sa kumpadre niyang obispo na kura-paroko ng nasabing lugar. 3 kamalasan ang sunod-sunod sa ating panyero. Abay hindi na tama ito. Malaki ang halagang nawawala sa atin. Wika ng nagngangalit na obispo sa kaharap ng alkalde. Yan din ang isyu ko ngayon. Yang Enteng na yan, kailangan nating mahuli yan. Panira sa negosyo. Ano kayang nasa likod ng palagiang pagkapanalo niya sa sabong? Kailangan nating malaman yun. Wika pa nito. Mukhang pareho tayo ng iniisip, kumpanyero. Kailangan nating mabitag yung Enteng na yan. Anumang mga bagay na ginagamit niya para lagi siyang manalo, ay kailangan nating makuha. Naghalakhakan pang dalawa dahil sa kanilang naiisip na plano. Ilang linggo lang ang lumipas, ay papunta na naman ng lungsod ang antingerong si Enteng. Bitbit ang kalidad na alagang panabong. 4 na kahon na naglalaman ng sweater, asil, hatch at kilso. Ang 4 na ito ang nakatakdang makipaglaban at balak ni Enteng ay 3 laban bawat isa sa kanyang dalang 4 na tandang. Sigurado na naman ang panalo, Boss Enteng. Wika ng kasama nitong kapitbahay na si Igmi. Huwag mo nga akong mabusbus riyan. Enteng lang itawag mo sa akin. Ayokong may magbago. Utos ni Enteng kay Igmi. Nasa kalagitnaan sila ng biyahe nang harangan sila ng isang puting van na puno ng mga kalalakihan. Napakuyom ng kamao si Enteng. Alam niyang may banta na naman sa buhay niya at sa bertud na mayroon siya. Dito lang kayo sa loob. Ako lang lalabas. Utos niya sa mga kasama at lumabas na ng kotse. Kaagad niyang sinalubong ang nasa 6 na katao. Ano pong may paglilingkod natin, mga busing? Ikaw na yata si Enteng. Tama ba ako? Opo, mga busing. Sumikat na ba ako? Tanong ni Enteng na nakadikit ang kilay at hinahaplos-haplos ang nguso ng kanang kamay habang ang kaliwang kamay ay nakapamulsa. Abay, parang mayabang to ah. Una ng isang lalaking parang bouncer sa club dahil sa laki ng katawan at katangkaran. Kalbo ang ulo nito, ngunit mahahaba ang balbas at bigote. Bakit? May ipinagyayabang ba ako sa inyo? Ikaw siguro, boss. Yabang mo ah. Akalain mo, kaya mong ilipat lahat ng buhok mo sa nguso at sa ilalim ng ilong. Parang magic ah. Puna ni Enteng sa itsura nito. Abay, loko to ah. Galit na reklamo nito. Ano bang kailangan nyo? At kailangan nyo pa akong harangan. Nagmamadali ako at ayoko ng gulo. Kaya itabi nyo na yan. Utos ni Enteng sabay turo ng kanilang puting van. Ngunit humagalpak lang ng tawa ang mga ito. Loko ka ba? Kaya nga nakaharang yan dyan para sa'yo. Ngayon, ibigay mo sa amin ang dala mong alagang manok
at ang sikreto ng pagkapanalo niyo. Kung hindi, papatayin namin kayong lahat. Pananakot pa nito. Ganun ba? Kailangan na ba naming matakot ngayon? Pamimiloso po ni Enting dito. Nakaramdam ng pagkapikon ang mga ito, kaya mabilis na sinugod si Enting. Pikon na pikon pa ang mga ito nang wala man lang isa sa kanilang nakatabla sa galing ni Enting sa pagdepensa sa sarili. Napapagod na ba kayo? Kailangan ko nang itabi ang dala ninyong van at mahuhuli na kami sa sabungan. Wika ni Enting at tinalikuran na ang mga ito papunta sa kanilang sasakyan dahil gusto na niya itong itabi ng makausad na sila. Sa sobrang pagkapiko ng isa, ay binunot na nito ang baril sa tagiliran. Rinig na rinig ni Enting ang pagkalabit ng gatilyo ng hawak nitong baril. Kaagad hinarap iyon ni Enting at isa-isang sinalo ang 2 balang sunod-sunod sanang tatama sa kanyang dibdib at tiyan. Nang nasa kanyang palad na ito, ay ibinato niya ito pabalik sa lalaking bumaril sa kanya. Nasaksiyan at kitang-kita iyon ng mga kasamahan ni Kalbo. Kaya nagsitakbuhan ng mga ito papasok ng van. Sandali! Hindi pa tayo tapos! Sigaw ni Enting. Ngunit pinarurot na ng mga ito ang puting van. Kaya napailing na lamang si Enting. Alam niyang mga tauhan na naman ito ng mga maimpluwensyang tao sa bayan nila. Ngunit hindi siya natinag sa mga ito. Hanggat hawak niyang isang bagay na alam niyang makakatulong sa kanya para maprotektahan ang kanyang buhay, ay kailangan niyang ipagpatuloy ang kanyang mga adhikain, ang makatulong sa mga kababaryo, ang maging maunlad ang lahat ng mga taong nakapaligid sa kanya, ganoon din ang pamilya niya at ng kanyang asawa na nasa ibang lugar din naninirahan. Pagdating sa sabungan ay sinalubong kaagad siya ng organizer at nakipagtransaksyon rito. Mga matataas na uri ng sabungero ang kanyang makakapangga. Milyones ang halaga ng pustahan at hindi iyon inuurungan ni Enting. Unang hirit pa lang ay tumba na kaagad ang kalaban ng kanyang alaga. Tuwang-tuwang mga kasamahan ni Enting sa baryo. Walang kupas, boss. Panalo pa rin tayo. Lamang talagang may taglay na karunungan. Nakangiting wika ni Igmi na isa rin sa mga katuwang ni Enting sa pag-aalaga ng mga manok na panabong. Igmi, tumahimik ka nga. Mamaya may ibang makarinig sa atin. Yari tayo at si Boss Enting. Saway ni Ador sa kasama. Hindi ko lang talaga mapigilan ng sarili ko, paring Ador. Kakaibang biyaya talagang ipinagkaloob ng Diyos kay Boss Enting. Puna ni Igmi sa amo. Kaya siya biniyayaan ng sobra-sobra ay dahil walang pag-aalinlangan din naman siyang tumutulong sa ating lahat. Litanya ng Ginoo. Oo, tama. Deserve niya ang ganitong kagandang biyaya. Kailanman hindi naging marahamot si Boss Enting sa kapwa. Nang dahil sa kanya, hindi na tayo mahihirapan pang magpaaral ng kolehiyo sa ating mga anak. Naipagawa na rin natin ang ating mga sakahan nang walang kapagod-pagod dahil sa mga makabagong makinarya na binili niya para sa atin. Magiliw silang nag-uusap. Ang hindi nila alam ay may mga pares ng tengang nakikinig at nagka-interes sa sinasabi nilang karunungan. Kaya gumawa ito ng paraan. Kayong dalawa, pinatawag kayo ng inyong amo. Nandun sa likod. Wika ng isang galamay ng sindikato. Nakabangga ni Enting sa sabong. Kaagad na tumalima ang dalawa. Hindi na nag-iisip at nagtaka sa sinabi ng lalaki. Wala silang kaalam-alam na ang kanilang amo ay nasa loob pa ng maliit na opisina para kuhanin ang malaking halaga ng perang napanalunan. Pagdating ng dalawa sa likod ay kaagad silang inikutan ng 6 na kataong galamay ng sindikato at sapilitang isinakay sa van. Napagtanto ng dalawa na
ang mga ito rin ang kaninang humarang sa kanila. Nadagdagan lang, at ang nadagdag na iyon ay ang amo ng mga ito. Ano pong kailangan niyo sa amin? Hindi pa ba kayo tapos kanina kay Boss Enteng? Mayayari kayo kay Boss Oras na malaman niya ang ginawa ninyo sa amin. Pagbabanta ni Igmi. Yan inyo akala. Hindi na kayo makababalik pa sa kanya. Dalawa lang naman ang pagpipilian ninyo. Ang mabuhay pa kayo o sabihin ninyo sa akin kung anong nagbigay ng kakaibang lakas at galing sa amo nyo at sa kanyang mga alaga. Magkasunod na tanong ng isang inchik na may hawak pang baril at itinuon iyon sa kanilang ulo. Abay malay namin. Anong alam namin sa mga abilidad at galing ni boss at ng kanyang alaga? Di magkaiba naman sila ng kinakain. Sa manok, feeds naman yun. Samantalang sa tao ay kanin. Wika rin ni Ador. Binatukan siya ng hawak nitong baril at napalakas yata kung kaya't ramdam niya ang pagkasugat ng kanyang ulo. Dumaloy pa ang dugo sa kanyang pisngi mula sa kung saan pinalo ng inchik. Nang pinahid niya iyon ng kanyang daliri at tiningnan ay bigla na lang nakaramdam ng panghihina si Ador. Tila tinakasan ng dugo ang kanyang buong katawan at biglang nagdilim ang kanyang paningin. Ador! Rinig niyang sigaw ni Igmi, subalit hindi na talaga mapigil pa at tuluyan na ring nawala ang kanyang ulirat. Napailing na lamang si Igmi. Alam niyang siya na naman ang kasunod. Nangangatog na ang kanyang tuhod. Hindi naman pumasok sa utak niya na pwede pala siyang masangkot sa gulo ng amo. Dahil sa walang humpay na tagumpay nito sa larangan ng sabong. Hindi man lang niya alam kung nasaan na ito at kanina pa hindi mahagilap ng kanyang mga paningin. Paano kung hindi sila sasagipin ni Boss Enteng? Paano kung umuwi na lang ito? Dahil inakalang umuwi na sila. Piping wika ni Igmi. Samantalang paglabas ni Enteng para puntahan ang dalawang kasamahan, ay wala na ang mga ito. Nagtaka siya kung saan pumunta ang mga ito. Maging ang kanyang 4 na manok na bitbit na mga ito ay nawawala. Isasabong pa niya iyon sa kabilang bayan. Kailangan pa nilang tumungo roon. Ngunit paano siya makapupunta roon nang wala ang mga manok niya? Bigla siyang kinabahan para sa mga ito. Lalo na sa dalawa niyang mga kapitbahay na siyang alalay niya lagi sa pag-aalaga ng mga ito. Kinabahan siya at baka kinuha ang dalawa ng mga kalaban. Paano pala kung pilit ang mga itong pinapaamin sa kung anong anting-anting ang gamit niya sa kanyang mga alaga? Kaagad na pinakawalan si Ador at Igmi ng mga tauhan ng mga may-ari ng sabungan. Ayaw na rin sa pakiusap ng antingerong amo nila na si Enteng. Boss Enteng, maraming salamat talaga sa pagligtas mo sa amin. Pasasalamat ni Igmi. Ayan ka na naman Igmi, sinabi ko naman sa'yo na huwag mo kong tawaging boss, hindi ba? Pantay lang tayo rito. Mamaya isipin nila talaga na amo niyo ako. Amo ka naman talaga namin, boss. Ikaw na nga halos ang bumubuhay sa pamilya namin eh. Sabat naman ni Ador. Isa ka pa eh. Sige na, mauna na kayo sa sasakyan natin. Kailangan ko lang makipag-usap ng maayos rito. Wika ni Enteng. Kaagad namang tumalima ang dalawa habang si Enteng naman ay naghihintay pa sa nasabing may-ari ng sabungang iyon. Nagulat si Enteng dahil isa palang retiradong obispo ang may-ari ng nasabing sabungan na kanilang nadaluhan. Mabuti naman na tumupad ka sa usapan, Enteng. Nakatawang wika ng dating obispong si Albio. Oo naman mahal na obispo, lalo na't alagad pala ng Diyos ang umihiling nito sa akin. Abay hindi ko talaga mahindian. Litanya ni Enteng na may halong pangiinsulto. Umalakak lamang ang lalaki at hindi nagpatinag sa kanyang sinabi. Kaya maraming naliligaw ng landas.
Kasi ang mismong pastol ng simbahan ay ligaw rin. Hindi magandang halimbawa ano ho, Obispo Albio? Tanong pa rin ni Enteng. Sige lang, manginsulto ka pa ng manginsulto. Wala akong pakialam. Ang malaga sa akin ay pera. Kahit saang larangan naman, nangunguha talaga ng pera kahit sino man. Kahit ikaw, pwedeng dalhin ng pera, hindi ba? Hindi lahat ng utak kagaya mo, Obispo. Ngayon, ano pang kailangan mo? Nariyan na sa iyong manok na panabong ko. Naiinis na wika ni Enteng. Nais ko lang masigurong mananalo ba talaga ito kapag gagamitin kong pangsabong bukas. Abay, milyones ang ipupusta ko rito. At isa ko pang hiling ay sana mabigyan mo rin ako ng mga mutya na mayroon ka. Alagad ako ng simbahan kaya dapat hindi mo ko pinagdadamutan. Napailing na lamang si Enteng sa tinuran ng dating obispo. Alam mo, Obispo, hindi ko may pangako yan. Alam mo naman ang sugal, hindi ba? Swertihan lang yan at wala akong mutya. Hindi ko alam ang mga sinasabi mong yan. Wika ni Enteng dito. Sinungaling. Alam ko na may kakaiba sa manok mo na ito. Siguro may mga nalunok itong mutya, hindi ba? Tanong pa nito sa antingero. Napangiti lamang si Enteng sa sinabing iyon ng obispo. Hindi man lamang alam nito na hindi tatalab ang isang mutya kung ito ay galing lamang sa nakaw. Mawalang galang na po. Kailangan ko nang umuwi. Mabilis na paalam ni Enteng. Hindi na nga siya pinigilan pa ng obispo. Tuwang-tuwa pa ang lalaki habang nilalaro ang manok na pag-aari ni Enteng. Walang pakialam ang dating obispo. Basta bukas ay kaniyang tagumpay sa larangan ng sabong. Siya ang magiging pinakamayamang tao sa mundo dahil sa pagiging sabongero. Habang nagmamaniho ay tahimik lamang si Enteng, kaya humingi ng tawad si Egmi. Pasensya na, Busing. Nang dahil sa amin ay nawalang inyong tandang. Napakaswerte pa naman yon. Nako, wag na kayong malungkot. Wala sa akin yun. Tsaka wala rin namang pag-asa na mananalo ang obispo na yon. Akin lang ang tandang at ako lang ang may alam kung paano may panalo ang mga alaga kong yun. Litanya ng antingero, kaya napaawang ang bibig ng dalawa. Kung ganon, ay may ginamit ka talagang agimat para manalo, boss? Tanong ng lalaki. Hindi ko masasabi yon sa ngayon. Ano man ang taglay ko o kung meron man akong taglay, hindi ko pwedeng ipagmayabang iyon. Kagaya ng ilog, malalaman mong malalim iyon kung tahimik. Ngunit kapag mababaw, sinasabi ko sa'yo, mag-iingay yan. Litanya ni Enteng. Napakamot na lamang ng ulo si Igmi. Nahihirapan siyang unawain iyon. Kaya tumahimik na lamang hanggang sa makarating sila sa kanilang tirahan. Kinabukasan tuwang-tuwa ang obispo habang pinapaliguan ang tandang ni Enteng. Yan, para kondisyon kitang may sasabong mamaya. Nakangisip ang wika ng obispo. Ang hindi nito alam ay nawawala ng bisa ng mutya ng gabi dahil sa ginawa niyang pagpapaligo sa tandang. Pangalawa ay halatang ilang sa kanyang manok ni Enteng at tila ayaw pa nitong tumilaok at natatakot sa tuwing lalapit ang obispo. Ano ba? Akala ko matapang kang manok ka. Ako lang to, pumatakas ka na. Reklamo pa ng obispo. Tila nagkaroon din ng sariling utak ang manok at nilapitan siya nito at sinalpok-salpok pa. Ay easy ka lang. Akala ko lang naman natakot ka sa akin. Nako, matapang kang manok ka. Wika pa ng obispo. Pagkatapos niya itong pakainin at painumin ng bitamina, ay pinagpahinga niya ito. Sa hapon din ngayon ay lalaban niya ang manok. Sabik na siyang maging doble ang halaga ng milyones na kanyang hawak. Ang manok ni Enteng ang magdadala sa kanya sa buhay na bigla ang yaman.
Akala lang pala niya iyon dahil ng kanya na itong nilaban at ipinusta ang lahat ng hawak na pera ay halos sasabog siya sa galit nang mamatay ang manok ni Enteng. Hindi pa siya makapaniwala at gusto pa niyang lapitan ang manok na nakahandusay na sa lupa. Hindi! Hindi ito totoo! Hindi! Galit na sigaw ng obispo. Ubos na kasi lahat ang kanyang itinagong pera dahil nagtiwala siyang mananalo ang manok na iniwan sa kanya ni Enteng. Ayaw na rin sa kanyang kagustuhan. Nang araw ring iyon ay sinugod niya si Enteng kasama ang kanyang pamangkin. Nagtaka pa si Enteng nang biglang dumulog sa labas ng kanyang gate ang isang van na pamilyar sa kanya. Ang van na humarang sa kanya noong huling araw na dinala siya sa sabungan at may panalo ang paboritong alaga. Ilang sandali pa ay bumaba na roon ang obispo na tila umuusok ang ilong sa galit. Mabuti na lang at nagkataong mag-isa lang si Enteng sa bahay at nasa bayan pa ang kanyang asawa. Sinamahan ni Igni na kanyang alalay na mamili sa bayan ng mga gagamitin sa kusina at iba pa. Si Ador lamang ang nag-iisa niyang kasama at iyon ay nasa farm na kanilang manukan. Nag-iikot para i-check isa-isa ang mga alaga nila. Ayop ka, Enteng! Lumabas ka riyan! Ibalik mo ang nawawala kong pera! Sigaw ng dating obispo. Napangiti si Enteng nang marinig iyon. Sabi niya na nga ba, at kapag matatalo ang loko ay sa kanya iyon sisingilin. Kaagad siyang lumabas ng bahay at pinunta ng obispo sa harap ng kanyang gate. Obispo, kalma lang. Baka bumagsak ka sa lupa nang walang sugat niyan. Nakangising wika ni Enteng. Buisit ka! Huwag mo kong pagtawanan. Isauli mo ang pera ko. Milyones yun! Wika nito. Bakit? Kailan pa ako nagkautang sa'yo? Ang huling pagkikita natin, sa pilitan mong kinuha ang aking alaga. Isauli mo kaya yon sa akin? Wika ni Enteng dito. Peke ang ibinigay mo sa akin kay natalo. Ibalik mo ang natalo kong pera. Pagwawala pa nito, napahalakhak ang antingero habang nakatingin sa matandang obispo. Obispo Albio, alam mo matanda ka na kaya dapat ay ginagalang ka. Hindi ka ba nahihiya? Ikaw ang pumusta ng iyong pera. Ngayon dahil natalo ka, ako ang sisingilin mo? Naiinis na sumbat ng antingero. Dahil kasalanan mo, nagtiwala akong mananalong punyat among manok. Pero, hindi. Niloko mo lang ako. Bulyaw nito. Eh di hindi ko na problema yon. Wala naman akong ibinigay na assurance sa'yo. Saka ganyan talaga. Hindi kailaman binibiyayaan ng mga tuso, mga sakim at mga mayayabang. Litanya ni Enteng, kaya mas lalong umusok ang ilong ng matandang obispo sa sobrang galit. Biglang may bumaba sa front seat at umikot papunta sa kanilang kinaroroonan. Ang pamangkin ni obispo na isang sundalo na may mataas na ranggo. Ang yabang mo ah. Ganyan ka magsalita sa kagalang-galang na obispo ng inyong lugar. Tanong nito na nakahawak ang kamay sa baril na nakasipit sa gilid ng bewang. Kagalang-galang baka mo? Tatanungin kita, pusing. Dahil naka-uniforme ka pa naman, kaya tiyak isa kang profesional. Kagalang-galang bang matawag ang isang tao na pilit kunin o ang kinin ng mga bagay na pag-aari mo? Kagalang-galang ba? Tanong ng antingero. Hindi ka dapat nagdadamot dahil isa siyang obispo. Depensa ng lalaki. Talaga? Kahit ayaw mong ibigay dahil importante sa'yo, ngunit sa pilitang kunin ay ayos lang? Tanong pa ni Enteng. Biglang nagalit ang sundalo. Mabilis nitong binunot ang baril at itinuon iyon kay Enteng. Ngunit hindi natinag ang huli. Bagkus ngumiti lamang dito. Ang dami mong satsat. Ibigay mo na kasi ang hinihiling ni Uncle para wala nang gulo pa. Angil nito. Wala akong maibigay na milyones sa tiyuhin mo. Kung mayroon man ako na halagang yan,
Itutulong ko na lamang sa mga taong naghihirap. May pakinabang pa yon kaysa ibigay ko lang sa isang buwaya. Litanya ni Enting na mas lalong nagpagalit sa obispo. Tinadyakan ng pamangkin ni Obispo Albio nang napakalakas ang gate, kaya mabilis na napaatras si Enting nang bumukas iyon. Kasabay ng pagbukas ay ang pagpapaula ng putok ng binatang sundalo kay Enting. Ngunit lahat iyon ay tumagos lang sa katawan ng antingero. Tapos ka na? Kasi kating-kati na akong gumanti. Kahapon pa to eh. Reklamo pa ng antingero sabay tadyak sa kaharap nitong binatang sundalo. May alam din ang pamangkin ng obispo sa pakikipaglaban at pagdepensa sa sarili. Subalit talong-talo siya sa bagsik at liksi ni Enting. Huwag niyo kong subukan. Hindi niyo alam ang magiging kalalabasan niyo sa kamay ko. Kapag ako ay mapupuno na, wala pa naman kayong maikaso sa akin. Dahil nasa teritoryo ko kayo. Kayo ang sumugod sa akin. Alalahanin niyo yan. Galit na wika ni Enting. Ngunit patuloy lamang ang sundalo at walang balak na atrasan siya. Nakisali pa ang matandang obispo at bumunot na rin ng baril para paputukan siya. Tila ayaw pa rin itong maniwala na hindi siya tinatablan ng bala. Sa inis ni Enting ay tinadyakan niya si Obispo Albio, kung kaya't tumalsik ang lalaki sa sasakyan. Nabagok ang ulo sa matigas na dingding nito, kaya nawala ng malay. Ilang sandali pa ay dumaloy ang dugo sa gilid ng ulo nito. Nang makita ng sundalo ang nangyari sa tito nito, ay kaagad na nilapitan ng tiyuhin. "Uncle!" Sambit niya subalit hindi na nagsasalita ang obispo. Nawala na ng malay kaya napamura ang sundalo. "Nyeta ka, Enting. Pagbabayaran mo ito. Babalikan kita. At pagbabalik ko tuturugin kita." Pagbabanta nito at mabilis na ipinasok ang katawan ng tiyuhin sa loob ng van. "Ikaw, wala kang silbi. Bakit nakaupo ka lang dyan? Hindi ka man lang tumulong?" Bulyaw pa ng sundalo sa driver. Driver lamang po ko, sir. Wala po sa usapan namin ni Obispo. Nakasali ako sakaling may digmaan. Litanya ng driver na nasa kalagitnaan ng edad. Napatawa lang si Enting sa narinig. May sapiluso po rin tong driver ni Obispo Albio. "Babalikan pa kita, Enting!" Sigaw pa rin ng sundalo nang humarurot ng sasakyan papalayo. "Maghihintay ako, sir!" Ganting sigaw rin ni Enting. Isang linggo nang nakalipas, simula nang sumugod ang obispo sa bahay ni Enting. Naghihintay talaga siya na babalik ang mga ito dahil hindi pa raw ang mga ito tapos sa panggugulo sa buhay ni Enting. Ayos lang naman sa kanya na siyang pagdidiskitahan ng mga ito. Huwag lang ang mga anak at asawa niya. Dahil ang mga ito lang naman talaga ang buhay ni Enting. Bukod sa yamang kanyang tinatamasa, hindi rin siya makasarili at lalong hindi siya nabulagan sa yaman. Lahat ng kanyang natatamo ay hindi lang para sa pamilya niya, kundi para sa buong masa. Tanggap na niya na kaakibat ng kanyang daladalang anting-anting at mutya, ang tinatawag na suliraning mas mabigat kaysa suliranin ng mga ordinaryong tao. Lahat naman ng tao kakambal ay problema. Abansi lang yata siya at tila sa araw-araw na lang ay may binabatong problema sa kanya. "Boss Enting, tuloy ba tayo mamaya sa sabong sa kabilang bayan?" Tanong ni Igmi sa amo. Oo. Hindi na tayo babalik sa galerya na pag-aari ng obispong Madaya na yon. Siya na may atraso. Siya pa'y may lakas ng loob na sugurin ako. Angin ng Ginoong Antingero. Iba talaga ang kakapalan ng mukha ng obispong yun, busing. Naku, kung nandito ako noong nanugod yun. Naku. Litanya ni Igmi na may pag-angat pa ng kamao. Bakit? Anong gagawin mo sa magtiyong yon na ang hahaba ng dalang baril?
Tanong ni Enteng dito. Nako busing, di mo naman sinabing may baril palang dala. Abay siyempre, alam mo namang may pobya tayo dyan. Reklamo nito. Alam ko naman na lagi kang may pobya kapag labanan na. Alam mo, Igmi, kailangan mo rin minsan maging matapang. Lalo na kapag nasa tama ka naman. Lalaki ka pa naman. Dapat may paninindigan ka. Kuha mo ba? Litanya ng antingero. Boss, tip naman. Baka sakaling mabiyayaan din ako ng mutya na yan. Paano ba yan makukuha? Tanong ni Igmi rito. Interesado ka talaga na magkaroon ng mutya? Tanong pa ni Enteng dito. Siyempre boss, malaking bagay din yun. Mabilis na sagot ni Igmi. Sa bagay, nakita ko naman na mabuti kang tao. Hindi malayong mabigyan ka ng mutya. Basta sundin mo lang ang lahat ng ibibiling ko sa'yo. Saad ni Enteng. Matamang nakinig si Igmi sa bilin ni Enteng sa kanya. Ang tagubilin na ito ay siya ring tagubilin ng lulo ni Enteng noong hindi pa antingero ang kanyang amo. Ano lang ba si Enteng at ang asawa noon? Nakatira sa halos isang kubo, isang kahig, isang tuka na matatawag. Ang lulo kasi niya ay maraming anting-anting, ngunit hindi naman ito mahilig sa sabong. Isa itong gerilya na kasamahan ni Papa Isiyo sa pakikidigma noong panahon ng Espanyol. Sa panahong iyon na hindi pa masyadong kasikatan ng sabong. Kahit pa mga Espanyol din ang nagdala at nagturo nito sa mga Pilipino. Ganito, Igmi. Sa susunod na linggo, kabilugan ng buwan, sa 12:00 tapat ng hating gabi, lumabas ka sa iyong bahay. Ngunit bago ka lumabas, usalin mo ang wikang Latin para proteksyon mo. Panimulang bilin ni Enteng. Sige busing, ililista ko. Sagot kaagad ni Igmi. Ganito yon: Sator, Landunay, Ibarra, in eterno, omnipotentem. Nailista lahat iyon ni Igmi. Inaral niya ito upang tumatak nga sa kanyang utak at hindi na kailangan pa ang kutiko. Kapag ramdam mong nasa panganib ka, kahit iyan lang ang uusalin mo, kayang-kaya kang proteksyonan ng salitang yan. Bilin pa ni Enteng. Yun lamang bang gagawin ko, bossing? Tanong ni Igmi. Marami pa. Marami kang haharapin na pagsubok. Una, sa paglabas mo ng pintuan. Pag-usal mo pa lang ng Latin na yan, isang magandang diwata na kaagad ang susubok sa iyong karupukan. Huwag kang patitinag, makipagtitigan ka sa kanya. Huwag na huwag kang kukura. Kayang-kaya siyang tunawin ng iyong imahinasyon. Bilin pa ni Enteng. Nagpasalamat kaagad si Igmi dito. Hindi na siya mahihirapan pa na makuha ang mutya. Hindi pa natapos dyan, Igmi. Hindi ganoon kadali makukuha ang mutya. Napamulagat ang mga mata ni Igmi. Isang mutya pa lang ang dami na palang pagdadaanan. Paano na kaya ang mga pinagdaanan ni Enteng noong nakuha niya mga mutyang taglay niya, bukod sa ibang pamana lang ng lolo niya? Ang dami pala, busing. Reklamo nito. Suko ka na? Tanong ni Enteng. Siyempre hindi, busing. Nasa kalagitnaan na tayo eh. Sagot kaagad nito. Patapos na tayo. Huwag kang mag-alala. Ganito, sa gabihan na iyong pupuntahan, may makakalaban kang mabangis na engkanto. Ito ang nagbabantay kapag may makukuha kang mutya. Pilit niya itong kukunin sa'yo. Huwag kang patatalo. Magbaon ka ng asin. Dapat nasa bulsa mo iyon palagi. Isaboy mo kapag lalapit siya sa'yo para kunin ang mutyang nakuha mo. Mahabang bilin ni Enteng. Nagpasalamat ng marami si Igmi sa tiwalang ipinagkaloob ni Enteng sa kanya na malaman ang sekreto kung paano mahanap ang inaasam niyang mutya.
Ang bilin nito'y dapat siyang mag-ayuno ng 3 araw bago ang darating na kabilugan ng buwan. O siya, kunin ko na muna ang panabong nating si Kelso. Wala na si Bulik eh. Pinatudas na ni Obispo. Sayang. May himig lungkot na saad ni Enteng. Maging si Igmay nalungkot din naman. Ilang sandali na lang ay babiyahe na sila sa kabilang bayan. Bumaba ang asawa ni Enteng na si Ginang Tasya. May bitbit itong food tray na may lamang kape at nilagang saging. Kayong dalawa, narinig kong aalis na naman kayo. Eto, magmerienda muna kayo. Alok ni Ginang Tasya sa mga ito. Naku busing, ikaw na lang siguro muna ang magkape. Parang busog pa ako eh. Sa akin na munang alaga mo, ilalagay ko na muna doon sa bakuran. Saad ni Igmi. Hindi na. Wala nang pwedeng hawak nito kundi ako lang. At saka, hindi na ito pwedeng ibaba pa sa lupa. Litanya ng antingero. Nagtaka si Mang Igmi maging ang asawang si Ginang Tasya. Noon lang niya kasi narinig iyon na kapag nahawakan na niya ay bawal na hawakan ng iba. Dati naman pinagpasahan lang nila ang alagang panabong nito. Huwag na kayong magtaka. Lalaban na kasi itong si Kelso ng patas. Kaya sa pamahiin muna siya sasandal ngayon. Baka isipin niyo na talagang umaasa lang tayo sa anting-anting at mutya. Dapat alam din natin kung ang kalidad ng manok natin ay mananalo kahit wala tayong ginamit ng kung ano. Pamahiin lang muna at kondisyon ng manok na panabong ay pwede na tayong manalo. Makikita mo mamaya, Igmi. Litanyo ng antingero. Oo nga pala, mahal. Si Mang Kanor nang susundo sa 3 bata mamaya. Gagabihin na naman kami nito ng uwi. Panigurado yun. Bili ni Enting at kaagad nang bumiyahe sa nasabing bayan. Samantala, nagulat si Enting nang mamataan na naroon ang nakakulong na police deputy na si Inigo. Paano ito nakalabas gayon? Non-bailable ang kaso nito. Napailing na lamang si Enting. Iba talagang nagagawa ng maimpluwensya at mapera. Tanggal na nga ito ng tuluyan sa serbisyo, pero hindi naman nangyari ang dapat sana mangyari. Sana namatay na lang ito sa loob ng kulungan. Sumakto pang nagtama ang kanilang tingin. Ang sama ng titig nito sa kanya. Siyempre hindi siya magpapatalo kung samaan din lang ng titig. May kumausap kay Enteng. Iyon ay ang organizer ng sabong at ang isa pa ay ang tagalagay ng tari sa manok na panabong. Kaya nawala ang focus ni Enteng sa ex-convict na deputy director. Hindi man lang naibalita na nakalaya na pala ito. Baka ang susunod na magpapagulat kay Enteng ay yung nakabalik na naman ito sa pwesto. Matapos makausap ang mga ito ay inilinganan ni Enteng ang kanyang paningin. Wala na ang deputy. Hindi na rin siya nag-abalang hanapin pa ito. Prisit palang hari ng mga mandaraya sa sabungan ngayon ah. Wika ng kung sino malapit sa tenga ni Enteng. Nang lingunin niya ito, ay halos lumuwa na ang mga mata nitong titig na titig sa kanya. Napatawa na lamang si Enteng, sabay iling. Kahit kailan ay hindi niya nagawang mandaya, kaya malinis ang kanyang konsensya, kaya nakipagtitigan siya rito. Kahit minsan, hindi ko pa nagawang mandaya. May patunay ka ba na ginawa ko ngayon? Kasi ako, may patunay ako na non-bailable ang kaso mo. Pero ito, parang magic lang na nandito ka malayang malaya. Napakalakas naman ang kapit natin, deputy. Iba naman talaga kapag maraming kabaro, ano? Pang-iinsulto ni Enteng. Hindi ito naimik at tinitigan pa rin ng masama si Enteng. Alam mo, deputy, sasabog ka niyan kapag lagi mo akong pinag-iinitan. Wala naman yata akong ginawa sa iyo, ano?
Tingnan mo mamaya kung paano mananalo ang manok ko. Malinis na malinis ang galawan. Hindi kagaya mo. Litanya pa rin ni Enting. Umalakak lang ang deputy. At nababasa ni Enting ang mga titig nito. May kalukuhan itong ginawa kaya inaral ni Enting kung ano yon. Hindi naman magkalaban ang kanilang manok, kaya hindi rin siya nabahala. Pero naawa siya sa makakalaban nito. Paniguradong may pandarayang magaganap. At bilang taong may pakialam sa kapwa si Enting, kailangan niyang magmatsyag kung may magagawa siyang paraan para suplahin o pigilan ang pandaraya ng deputing halang ang kaluluwa. Tila hindi na yata mawawalan ng kabangga si Enting. Hindi pa natapos kay Obispo, sumipot na naman ang akala niya ay hindi nasakit sa ulo pa na Deputy Director. Ayaw naman sana niya ng kabanggaan. Sadyang kusa ang mga itong pumapasok sa buhay niya at aakusahan siya sa mga bagay na ni minsan ay hindi sumagi sa isipan niya. Ilang sandali pa ay pumwisto na sa gilid niya ang Deputy Director. Sa kanya na palang manok na ilalaban. Suminyas pa ito sa organizer, kaya biglang nagdikit ang kilay ni Enting. Nangangamoy sa puwatan ang pagitan ng organizer at si Deputy. Kinilatis ni Enting kung alin ang manok na pinagpupukusan ng tingin ni Deputy. Nang mapagtanto ay kaagad na sinuri ni Enting ang dalawang manok. Kinuha niya ang baon niyang bertud ng bubuyog. Pagsilip niya sa butas, ay nakita niyang tari ng manok ni Deputy na may ibang kulay. Kapag hindi niya gagamitan ng bertud, ay hindi iyon makikita. Estimate ang gamit sa tari ng manok ni Deputy. Ang madalas gamitin ng kalaban upang madaling mamatay ang manok dahil sa taglay na laso nito. Napailing na lamang si Enting. Gumawa ng paraan si Enting para hindi naman madihado ang manok ng kalaban na mandarayang Deputy. Tanging Latin lang ang pwede niyang gamitin sa mga sandaling yun, dahil alanganin na para hawakan pa ang manok na may nakakapit ng tari at nagsimula ng maglaban. Naisipan ni Enting na sambitin ang pinakamalakas na proteksyon. Mapatao man o hayop, napangiti siya ng unang pag-usal pa lang niya ay tila isang matigas na bato ang manok na nilagyan niya ng harang o proteksyon laban sa taring may laso ni Deputy. Ano yan? Bakit parang hindi naman natatabla ng tari ang manok ng kalaban? Hindi mapigilang reklamo ni Deputy. Napangiti na lamang si Enting sa narinig. Ganun naman talaga kapag mandaraya, hindi nagtatagumpay. Sambit ng antingero na tanging siya lang din ang nakarinig. Biglang naging maliksi ang manok na inusala ni Enting ng proteksyon. Tila nag-enjoy rin siya sa laban ng hindi kanyang manok. Paniguradong pag-iinita na naman ang ulo nito ang may-ari ng manok na yon na nagpatalo sa tandang ng Deputy. Ilang sandali pa ay bumalagta na ang alaga ni Inigo, kaya napatawa si Enting habang tinitingnan ang reaksyon nito. Buisit! May pandaraya na namang nagaganap. Paanong hindi tinatabla ng manok na yan? Galit na sigaw nito, sabay duro sa alagang manok ng kalaban nito. Yung mga numero 1 mandaraya ay kapag hindi nagtatagumpay, ay talagang nambabaliktad. Iba rin ano? Umiiling na wika ni Enting. Ako ba ang pinaparinggan mo ha, Enting? Galit na tanong ng Deputy. Wala naman akong sinabing pangalan ah. Bakit? Tinamaan ka ba? Bakit, Deputy? Mandaraya ka ba? Seryosong tanong ni Enting. Kaya napakuyom ang kamay ng lalaki habang tila gustong lamunin na sa galit si Enting. Pagkatapos ay tinitigan nito ang may-ari ng nakalaban
ng tandang nito, sabay dinuro-duro. Ikaw, alam kong may nilagay ka sa manok mo. Alam kong dinadaya mo ko. Bulyaw ni Inigo sa mamang nasa 40 na yata ang edad. Wala po akong alam sa sinasabi niyo po, sir. Ordinaryo lang po akong mananabong. Hindi ko kayang mandaya sa kapwa ko sa bungero. At lalong wala akong alam sa pandaraya. Swertihan lang po itong sa akin, sir. Paliwanag ng mama. Ngunit hindi naniniwala ang dating deputy. Tila inaaligiran pa ang mama kaya naging alerto si Enteng. Kailangan niyang proteksyonan ang lalaking yon dahil kung hindi ay ito talaga ang pagdidiskitahan ng loko. Nang ibinaling ng dating deputy ang kanyang tingin sa iba, ay kaagad na umusal ng Latin si Enteng, pambulag sa deputy, upang hindi na nito makita ang mamang tila pinagplanuhan pa nito ng masama. May itinitiks itong kung sino habang palipat-lipat ang tingin sa telepono at sa mamang naging kalaban. Mabilis na winika ni Enteng ang pambulag na usal, sabay titig sa mamang binigyan niya ng proteksyon. Nang tingnan muli ni Deputy ang mama, ay namilog ang mga mata nito. Pagkatapos ay inikot na ang kanyang tingin. Kaya kumpirmado, hindi na niya nakikita pa ang kanyang tinatarget. Kaagad itong sumiksik sa karamihan upang makaalis roon. Hindi pa naman nagsisimulang laban sa alagang manok ni Enteng, kaya sinubukan niyang sundan ng mama. Papunta ang mama sa likod na bahagi ng galerya. Walang katao-tao roon kaya nagtaka si Enteng. Kailangan na rin niyang maglaho sa paningin ng tao upang hindi siya makita ni Inigo, kaya kaagad niyang muling sinambit ang salitang Latin na pambulag. Halos gadikit na lamang siya sa dating deputy nang maglaho siya. Kahit laro-laruin pa yata niyang butas ng ilong nito, ay hindi siya nito makikita. Nagtitipa pa ito saglit pagkatapos ay tinuon nito sa tenga. Buisit, nasaan na ba kasi kayo? Naiwala ko tuloy sa aking paningin ng mamang yun. Galit na sambit nito. Pagkatapos ay tumahimik dahil nagsasalita ang kabilang linya. Hindi po pwede. Kailangan nating babawi sa kanyang malaking halaga na yun. Sambit pa nito. Kaya napubuntong hininga si Enteng. Sabi na nga ba at iba talagang plano ng mga to. Ang mandaya sa sabong. Nanalo na ang isa, kikidnapin pa nila. Ilang sandali pa ay may narinig si Enteng na tumatawag sa kanya. Si Igmi iyon. Kaya malamang ay magsisimula ng ilaban ang kanyang manok. Kagad siyang lumapit kay Igmi. Hinawakan niyang lalaki para mawala ng bisa ang inusal niyang orasyon. Astig ng busing ah. Puri nito sa antingero. Tumahimik ka. Atin na palang alagang ilalaban. Tingin mo ba mananalo tayo? Nakangiting tanong ni Enteng. Nag-aalinlangan si Igmi dito. Hindi man lang kasi nito nilapatan ni Enteng ng kahit ano. Napatawa rin si Enteng nang makita ang reaksyon nitong nag-aalinlangan. Napaka-negatibo mo kasi. Magtiwala ka rin minsan sa alaga natin. Matapang yan, makikita mo. Saad ni Enteng antingero. Sobrang ganda nga ng laban ng mga ito. Tila magkamatch lang. Medyo matagal-tagal ang sagupaan ng mga ito dahil parehong magaling at wais ang nasabing mga alaga. Ngunit sa huli ay manok pa rin ni Enteng ang panalo. Kita mo na, Igme. Minsan tiwala rin yan eh. Huwag puro asa sa bertud. Kailangan alagang-alagang manok na panabong upang maging bihasa ito sa labanan. Bulong pa ni Enteng. Gusto pa sana ni Igmi na makitang ilalaban pa ang tandang na Kelso. Subalit tumanggi na si Enteng. Walang taglay na kung ano ang kanyang alaga. Kaya alam niyang pagod na ito. Isa pa ay gusto na rin magpahinga ni Enteng. Kulang pa siya sa tulog dahil gabi na siyang dumating noong nakaraan dahil sa kanyang ginawang relief operation dahil sa bagyong Konsing.
Marami ang nangangailangan kaya isa siya sa nagpaabot ng tulong doon. Sige po, bossing. Ikaw po ang bahala. Sagot ni Igmi. Umusad na nga sila papuntang sasakyan. Sipit ni Igmi ang alagang kilso na panalo sa natural na labanan. Mas tigasin yata itong kilso na to kaysa sa nakaraang bulik mo na sa pilitang kinuha ni Obispo. Ano, boss? Tanong pa ni Igmi. Pareho ang mga yang magaling. Depende naman din yan sa kondisyon ng mga manok. Sagot ng antingero. Bumibiyahe na sila noon pabalik sa bahay ni Enteng. Pagdating sa bahay, ay nadatnan nilang bukas ang pintuan, ngunit walang tao. Dapat kanina pa nakauwi ang mga bata, ngunit magdidilim na ay wala pa rin ang mga ito. Kaagad na kinuha ni Enteng ang kanyang telepono sa bulsa para tawagan ang asawa. Ngunit narinig lamang niya ang ring ng telepono ng asawa sa kabilang sopa. Saan na bang mag-iina kong yun? Imposible namang nasiraan sila ng sasakyan. Ibagong bili yun. Takang tanong ni Enteng. Baka kumain muna sa labas, boss. Alam mo naman ang Tres Masculados mong yun. Mahilig sa fast food. Sagot ni Igmi. Ngunit tahimik lamang si Enteng. Iba na kasi ang kutob niya. Pakiramdam niya ay may kakaiba. Lalo na't isang tsinelas na ginang Tasya na asawa niya ay nagkalat sa harap ng gate. Tapos ang isa ay nawawala. Hindi muna niya ito sinabi kay Igmi dahil hindi pa siya sigurado. Hanggang sa biglang nagring ang telepono, kaya kaagad niya yung sinagot. Mukhang nag-aabang ah. Wika ng isang lalaking nasa kabilang linya. Sino ka? Tanong niya rito. Nakalimot ka na kaagad? Sinabi ko naman sa iyo, hindi ba? Babalik pa ako. Wika nito. At pagkatapos ay humalakak. Biglang naalala ni Enteng ang pamangkin ng obispo. Ito lang naman ang galit na galit dahil hindi nakaisa sa kanya. Hindi kita kilala, pero alam ko kung sino ka. Hayop ka. Anong kinalaman mo sa pagkawala ng mag-iina ko? Galit na tanong ni Enteng rito. Oo, ang talino ah. Pero sandali lang. Hindi mo pala ako kilala. E di sige, magpapakilala muna ako sa iyo, Enteng. Ako nga pala si Master Sergeant Dominic Magsulay. Medyo may kataasan na sa pwesto. Ngayon, alam mo na. Pagmamayabang nito sa kabilang linya. Bakit Dominic pa? Bakit hindi na lang demonyo? Wala talaga kayong magawang matino sa buhay niyo. Singal ni Enteng dito. Narinig ni Enteng na humalakhak lang ang lalaki sa kabilang linya na tila iniinis pa siyang lalo. Relax ka lang. Ang init ng ulo mo eh. Saad pa nito. Maganda ka. Ngayon din ay papatugis kita sa mga otoridad. Galit na wika ni Enteng. Huwag mong subukan, Enteng. Wala kang kapit. Alalahanin mong hawak ko ang alas. Sige lang, subukan mong magsumbong. Hawak ko pa naman ang buhay ng mag-iina mo. Pananakot ng lalaki kay Enteng. Ano ba kasing kailangan nyo sa akin? At lagi nyo nalang ginugulo ang buhay ko. Galit na tanong ni Enteng. Pera lang, Enteng. Kaya wag mo nang palakihin pa ang isyo. Ilang linggo nang hindi makapag-isip ng matino si Uncle Albio. Ibalik mo ang perang nawala sa kanya. Litanya nito. Loko ka ba? Ang tiyuhin mong nagwaldas ng pera niya. Bakit sa akin yung sinisingil? Reklamo ni Enteng. Sige, madali naman akong kausap. Mamili ka, Enteng. Pera o ang mag-iina mo. Ano, Enteng? Simplihan lang natin. Litanya ng kabilang linya. Nagpupuyo sa galit si Enteng subalit kailangan niyang kontrolin ang sarili. Wala na siyang magawa pa kundi ang makipag-koopera sa gusto nito. Kaya kaagad niyang tinanong ang address. Binigay naman ito. Ngunit nagbabala rin ang lalaki na walang ibang dadalhin bukod sa pera. Kaya kaagad namang tumango si Enteng.
Hindi siya mapakali sa kanyang mag-iina. Kailangan niya mabawi ang pamilya niya kahit sa anong paraan. Siya lang mag-isang pupunta sa nasabing tagpuan at sisiguraduhin niyang makukuha niyang kanyang mag-iina. At may suplong sa otoridad ang mga tao sa likod ng pagdukot sa kanyang mag-iina. Ilang oras din ang biyahe niya bago narating ang sinasabing lugar ng sundalo. Napagtanto niyang ang hirap palang pasukin ang lugar ng mga ito. Pero walang imposible para kay Enteng. Sa bisa na mayroon ng kanyang mga mutya at anting-anting, kaya niya ang mga itong makuha. Sa tulong na rin at bisa ng kanyang mga mutya at anting-anting.